speaking of impressions, kanina, well, hindi sila dumalo, no? Alam ko na sabihin na to. Yung ilan doon sa mga tinatawag ng mga critical vloggers, lalo yung mga kampe sa isang partido na kayo ang ginagawang pulutan minsan sa kanilang mga sinusulat. Isa sa lagi lang inuulit-ulit, pero I think dahil kakaulit nila, baka naniniwala yung mga tao. Pero nasa inyo na kung paano nyo ipapaliwanag. Ito po sa sinasabi na convicted. Ano ba talaga yung kaso nun para maliwanagan na yung mga tao? At hindi yung ang narrative ay yung sinusulat ng mga vloggers sa tingin nyo fake naman ang sinusulat. Yes. Yan ay naka-appeal na sa Court of Appeals. No? Ang kaso ay yung other forms of child abuse. So, yun. Ano ba yung sana natignan nila, no? Ano yung naging pangyayari? Sa indigenous people. Yes, bago pa yun, Jovi, no? Bago pa yung 2018 na yan, nakararanas na talaga yung mga lumad schools, yung lumad students and teachers ng mga harassment, militarization. In fact, sa mga community nga, nagbabakwit yung mga yan. Kaya nga may mga bakwit school din, no? Sa iba't ibang mga lugar, iba't ibang mga university. So ako naman as an advocate of indigenous people's rights, at educator ako, laging, kahit na hindi pa nga ako kongresista noon tumutulong kami in the form of yung mga school supplies or mga training minsan sa teachers, yung mga ganon. Kaya yung pangyayaring yon ay rescue yon doon sa mga teachers and students na nangihingi ng tulong kasi magkakaroon sana kami doon ng National Solidarity Mission. We have had na yung mga courtesy call sa DepEd, sa LGU, sa DSWD. Nung gabing yon, nung November 28, 2018, tumawag yung mga teachers na nasa school at saka mga estudyante. Nanghihingi sila ng tulong dahil nga may mga doon na paramilitary na gustong may mangyari. Pinasasara yung school nila. Literally, gustong ipasara talaga yung school nila. So, medyo gabi na yon, wala na silang magawa. So, nanghingi sila ng rescue. Nasa Tagum City kami. Sila nasa Talainghod. Isang municipality rin kasi ito sa Davao del Norte. Kami nasa Tagum City. So, hindi na kami nagdalawang isip na tulungan sila, no, yung mga bata at saka yung mga estudyante. So, ganun yung nangyari. Kaya sabi ko nga, ako nga, tinaya ko na nga yung buhay ko kasi alam ko yung lugar na yon militarized. Sabi, no, yung sinasabi ng mga teachers sa amin. Militarization. So ako nga talagang tinaya ko yung buhay doon para ma-rescue yung mga bata na estudyante. Along the way nga, binaril pa nga kami, yung aming van. Kaya yun yung tunay na pangyayari. Sana nating nakita rin at sana ma-review ng Court of Appeals yung dahilan bakit yung mga bata at mga estudyante ay napilitang magpa-rescue o napilitang umalis dun sa lugar sa ganung oras. So for the record, it's naka-appeal na siya sa ngayon. Yes. So that's the reason. Okay.